Amen. So, welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 2. Amen. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So madalas sinasabi natin itong verse na ito ay isang verse na nagsasalita tungkol sa pagpapala ng tres unong Diyos. So yan ang pinakamataas na blessing sa atin, ang blessing ng tres unong Diyos na kung saan sinasabi ang biyaya ng Panginoong Jesus. So ano ibig sabihin niyan? Tayo ay bine-bless niya ng biyaya niya. And the love of God. Tayo ay bine-bless ng pag-ibig ng Diyos. And the fellowship of the Spirit. Tayo ay bine-bless ng salamuhan ng Espiritu. Kumpleto ito. Biyaya, pag-ibig, at Espiritu. So ang Espiritu ang nagdadala, nagsasalamuha, at nagmiministeryo ng kung ano ang Diyos tungo sa atin. Amen. 1 Corinthians 12:13. In one spirit we were all baptized into one body. There, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we're all given to drink one spirit. Amen. So yung body rito, yung binabanggit na body rito, ito yung church. Ang church ay body of Christ. At malinaw na sinasabi rito, tayo mga nabautismuhan, okay, ay nabautismuhan sa isang espiritu. Tapos, tungo sa katawan. Sa isang espiritu, tungo sa katawan. Nang ibig sabihin, nung nabautismuhan tayo, naipasok tayo sa espiritu. Nailakip tayo sa espiritu. At ito namang espiritu, pinasok tayo sa katawan. At yan ay ang katawan ni Kristo na siyang eklesiya. So ano ba yung pinapakita sa atin dito? Pinapakita sa atin na ang eklesiya ay hindi membership, hindi siya organization na pwede ka mag-member, pagkatapos ayaw mo na, lalabas ka na. So hindi ganun. No, ang eklesiya ay organic, na kung saan tayo ay naging bahagi nitong katawan na ito sa pamamagitan ng Espiritu na nagdala sa atin sa loob ng katawan. No, nung nabaptize tayo, hindi lang tayo nabaptize tungo sa tres unong Diyos. Nabaptize din tayo tungo sa katawan na siyang eklesiya. No, kaya kung tatanungin niyo ako, brother, paano ba ako naging member ng katawan? Eto, nung binaptize ka, okay, dinala ka sa espiritu. Yung espiritu naman, pinasok ka sa katawan. Simple. Diba? So, ganun yung membership natin. At pag ganyan, naging bahagi tayo ng katawan. Paano ka mag-withdraw? Paano mo sasabihin na i-withdraw mo na yung membership mo? Hindi ginagamit yung ganyang konsepto pagdating sa katawan. Para bang sinasabi natin, paano yung kamay mag-withdraw sa katawan? Ayaw na niya. May plano yata siya lumipat. So, walang ganon. So, ang katawan ay organiko. Nang ibig sabihin, ito ay may mga bahagi. No? At ang mga bahagi niya ay bahagi na niya talaga. Kapag tinanggal mo siya sa katawan, okay, ang resulta niyan ay kamatayan. Ganon. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako. The triune God, the Father, the Son, and the Spirit is a mystery. In fact, a mystery of mystery. A mystery of mysteries. So anong sinasabi rito? Yung triune God ay hiwaga ng mga hiwaga. Many things related to the matter of life are not within the comprehension of men. Men can only have a general idea of them.
No? Kasi ang tres unong Diyos ay isang bagay na may kinalaman sa buhay. Kaya mahiwaga siya. No? Kung saan sinasabi sa atin, ang mga bagay ng buhay ay mahiwaga. So, hindi siya ganun kadaling maintindihan. Amen. For instance, though we have life in our physical body, no one can explain it thoroughly, for life is a mystery. Amen. Yung buhay kasi mahiwaga. Halimbawa tayo, physically meron tayong buhay. Pero itong buhay na ito, hindi ganun kadali maintindihan. Hindi siya ganun kadali maintindihan. Yung katawan mismo ng tao, pinag-aaralan, hindi din ganun kadali maintindihan. Gaano pa yung buhay na meron tayo? Ano bang klaseng buhay ito? Saan ba ito nanggaling? Paano ba tayo umiral? Ang dami. Ibig sabihin, hindi ganun kadaling explain ang mga bagay ng buhay. Amen. Amen. For instance, okay, so nabasa ko na to. Furthermore, there is a spirit within us. This is even more a mystery. What is life of man? What is the life of man? And what is the spirit of man? No one can give a full explanation. We are not able to comprehend such a comparatively small mystery as a man, to say nothing of the triune God. Amen. To say nothing of the triune God, the Father, the Son, and the Spirit. Amen. So kung yung taong hindi ganun kadali maintindihan, lalo pa ang tres unong Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. So dito sa pambungad kasi mga kapatid, okay, pinapakita niya sa atin na hindi sapat yung ating kaalaman para natin lubos na maunawaan ang tres unong Diyos. So yun yung introduction dito. Kaya anuman talino ng isang tao, mahihirapan siya. Hindi niya ito ma-explain. So tingnan natin yung mga sinasabi. So today's reading na ako. The scriptures in many instances and in many ways tell us that God is uniquely one. So pakinggan nyo to. Maraming bahagi ng Biblia. Una, sinasabi sa atin na ang Diyos ay namumukod tanging isa. So ilan ang Diyos? Isa. Okay, so tingnan niyo yung mga verse na sinasabi. 1 Corinthians 8:4. There is no God but one. Ano sabi diyan? There is no God but one. Walang ibang Diyos kundi isa. Isa lang ang Diyos talaga. Pag sinabi mong 3, 4, 5, parang magkakaproblema ka diyan. Kasi babanggain mo itong mga verse na ito na sinasabi sa atin ng malinaw na ang Diyos ay isa. Amen. Ito pa. Isaiah 45:5. I am Jehovah, and there is no one else. Besides me, there is no God. Maliban sa akin, wala nang Diyos. Ibig sabihin, siya lang ang Diyos. Ang tibay ng mga verse na ito na pinapakita sa atin na iisa lang talaga ang Diyos. Amen. Okay. He did not say, there is no God besides us, but there is no God besides me. Me is singular, indicating only one. These repeatedly declarations of God strongly prove that God is uniquely one. We must stand absolutely on the scriptural revelation and believe that God is one. So anong gagawin mo? Sinabi ng Biblia, ang Diyos ay isa. Ang linaw naman yan. Maski bata, kaya niyang intindihin ito. No? At hindi mo naman pwedeng dalhin ito sa pagtatalo. Sapagkat ang linaw naman na sinasabi na isa talaga siya. Yun. Kaya, anong gagawin natin? Amen. Ilan ang Diyos? Isa. Amen. Isa lang ang Diyos.
Paano mo nalaman? Sapagkat sinabi ng Biblia. So, ganun lang dapat kasimple ang ating respond. Ilan ang Diyos? Isa. Bakit mo alam? Sapagkat ito ay sinabi ng Biblia na ang Diyos ay isa lamang talaga. Tapos. O, ito pa. Amen. Isaiah 6:8, God said, "Whom shall I send? Who will go for us?" Nako. Medyo medyo bumangga na siya doon sa unang konsepto na ang Diyos ay isa. Sabi niya, una, ginamit niya yung pronoun na I. Pagkatapos, ginamit niya yung pronoun na us. Alam natin, yung I ay isa. Wala tayong problema ron. Pero yung us, lampas sa isa. May problema. Amen. Okay. This proves, okay, God spoke of himself on the one hand as I, and on the other hand as us. This proves that I is us, and us is I. I and us are identical. Then is God singular or plural? So yun ngayon ang tanong. Kasi sa isang banda sinasabi na I, singular. Sa kabila naman, us, plural. So tinanong, ano ba siya? Singular o plural? Yung I ay singular. Yung us ay plural. Ano ba talaga? Amen. If you say that he is plural, he says I. Sabi mo plural siya. Sasabihin niya siya, I, singular. If you say that he is singular, he says us. Amen. Pag sinabi mong singular, sabi niya, us, plural. This is rather mysterious and difficult to understand. So we just take the scriptural revelation as it is. Amen. So kaya sa simula pa lang sinabi na sa atin, mysterious ito Mystery of mystery. Bakit mystery of mystery? Kasi ang Diyos ang pinakamataas, ang pinakadakila na isa na umiiral dito sa San Sinukob. Wala nang mataas sa Kanya. Wala nang mas dakila pa sa Kanya. Kaya lang, pinaalala sa atin na siya ay mahiwaga. Pag sinabi natin mahiwaga, mahirap ipaliwanag. Mahirap maintindihan. No? At hindi lang yan, sinabi sa atin, hiwaga ng hiwaga. Sapagkat ito ang pinakamahirap na bagay na maintindihan. No? Kaya, lumikha ito ng controversial sa buong San Sinukob, lalo na yung mga nagbabasa ng Biblia. Naging controversial siya. At nauwi sa debate. Amen. Ito pa. Furthermore, in Genesis 1:26, 3:22, and 11:7, God also spoke of himself as us. The unique God in his divine words has many times spoken of himself as us. This is really mystery, difficult to comprehend. But we must believe that this is due to the matter of the three persons of the Godhead, the Father, the Son, and the Spirit. So yung rito, yung controversial kasi, ay may kinalaman doon sa Pangulong Diyos. Kasi tatlo sila Father, Son, and Spirit. So yun yung yun yung naging controversial dito na mahirap intindihin. Una, sinabi sa atin na ang Diyos ay isa. Okay, kaya ginagamit niyang pronoun ay I or me. So isa lang yan. When you say I, that means one. When you use the the pronoun me, that means one. Singular is one. Pero pag pumasok naman yung salitang us, plural ito. At we, plural din siya. At sigurado tayo, kasi ang English ay sigurado.
Meron siyang tinatawag na law or grammar. Ang grammar, hindi mo pwedeng kontrahin yan. Ang I, ang we ay we. Ang us ay us. Ang me ay me. So, ganun ang, ganun ang English. Pwede mong maliin siya, pero hindi ka tatama. Mali nga. Amen. Pero maganda yung sinabi rito kanina. We have to take the scriptural revelation as it is. As it is. Na ibig sabihin, wala kang magagawa tungkol dyan. So, ang Diyos ay may aspekto ng I. Siya ay may aspekto ng us. Ang pinakamaganda, kunin mo na lang ang scripture ng kung ano siya. I ba siya? Amen. I siya. Kasi sabi ng Biblia, I eh. As ba siya? Amen. As siya. Kasi sabi ng Biblia ay as siya. So, explain mo nga, hindi ko kaya eh. Ganun lang yun. Ganun ang mangyayari talaga. Ganun ang mangyayari. Kasi maging sa mathematics, ang 1 ay 1. Ang 3 ay 3. No? Hindi pwede magkapareho ang 1 at saka 3 sa bilang. Ang 1 ay nananatiling 1. Oo, pag sinabi sa'yo, bibigyan kita ng 1 peso. Pagtanggap mo, bakit hindi 3 pesos? Kasi 1 yun sinabi, 1 ay 1. Ang 3 ay 3. Oo, kaya sa mathematics, ang 1 at 3 ay magkaiba. Pero sa divine mathematics, yung 1 ay 3, yung 3 ay 1. Kaya iba itong ibang mundo itong itong mathematics dito. Amen. Amen. The Lord said in Matthew 28:19, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Here, the Lord spoke clearly of the 3 persons, the Father, the Son, and the Spirit. But when we spoke here of the name of the Father, the Son, and the Spirit, the name is in the singular number in the original text. This means that though the Father, the Son, and the Spirit are 3, yet the name is 1. It is really mysterious. 1 name for 3 persons. This, of course, is what is meant by the expression 3 in 1 or triune. Amen. So maganda yung yung explanation dito. Okay? So tungkol naman sa pangalan, malinaw na sinabi sa atin sa Matthew 28:19. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Ang salitang pangalan ay singular. Isang pangalan lang yan. Pero 3 persona. Father, Son, and Spirit. 1 name. 1 name para sa 3. Diba? So, mystery talaga siya. Kasi sa mundo, pag 3 tao, 3 pangalan. Hindi nangyayari na sa mundo, merong isang pangalan, pero 3 silang tao. Magkakagulo yan pag ganyan. Pero sa 3-1 Diyos, okay yun. Isang pangalan lang, pero Ama, Anak, at Espiritu. So, ilan? Isang pangalan. Ilan sila? 3 sila. So, ilang pangalan meron sila? Isang pangalan lang. Kaya ang linaw yan. Kaya dahil diyan, merong konsepto ng 1 at merong konsepto ng 3. So, yun yung sinasabi sa atin. Meron siyang pagka-1, may aspect siya na 1. Meron din siyang aspect na pagka-2, 3. Pagka-3. So, nandun yung 1, nandun yung 3. Kaya dahil diyan, nag-produce tayo ng isang term para tumama dyan. Yung term na yan ay, triune. Triune. Na binubuo ng dalawang word.
no? At pinagsama. Tatlo, isa. Triune. Tama ba yung term na yan? Tama. Oh, bakit tatlo? Father, Son, and Spirit, tatlo. Bakit isa? Kasi isang name lang meron eh. May isang name lang. Kaya yung term na ginagamit natin, tumutugma kung ano sila. Oh, wag na kayong humirit. sasabihin nyo gano'n. Yung mga pilosopo sasabihin. Wala namang term na triune sa Biblia eh. Wala naman, hindi naman binanggit yung salitang Trinity o Triune. Walang ganyan. Oo, wala. Hindi naman natin sinasabi meron. Sinabi ko ba meron? Ang sinasabi, nag-produce tayo. So yung term na Triune, sa atin nang galing yun. Okay. Kaya natin produce yan kasi ang Diyos natin ay may aspekto ng tatlo at may aspekto ng isa. Kaya nag-produce tayo ng term para tumama sa kanila. Anong problema nyo sa ganun? Anong problema nyo? Kasi yung concept na three, meron ba sa Bible? Meron. Father, Son, and Spirit. Yun, meron naman three. May concept ba na one? Meron, yung name one lang yun eh. Singular. Kaya meron bang 3-1? Meron. Hindi lang binanggit sa Bible yung term na 3-1, pero meron siya. Amen. Okay, so ngayon maintindihan nyo, bakit ginagamit natin yung term na triune? Our God is triune. He is the Father, the Son, and the Spirit. And He is just one God with one name. Kaya nandun yung concept na one, nandun yung concept na three, kinumbay natin, naging triune. Amen. Di ba? Ano ba? Sabi nga ni Brother Lee, nung araw walang computer. Kaya walang gumagamit ng salitang computer. Pero nung lumabas yung computer, kailangan mag-produce tayo ng pangalan niya. Hindi mo pwedeng sabihin na, yan, yun, ayun, oh, yun siya, oh. Ito yung binili ko, ito. Ano yan? Computer. So, yun yung term na tugma dun sa bagay na umiral. Ngayon, ang triune God, nasa Bible na yan nung araw pa. Nung araw pa, nasa Bible na yan. Maski ang mga as, yung mga I, nasa Genesis na yan. Libu-libong taon, umiiral na yan. Yung konsepto na yan. Ngayon, upang maging madali para sa atin, nag-produce tayo ng term sa isang bagay na umiiral na. Ganon. Kaya, yung mga ayaw maniwala, wala tayong magagawa. Sabi nga, ano yan tanggapin mo siya kung ano yung Biblia. Walang iniwan yan sa magandang illustration. Yung tao, pag tinignan mo, meron siyang iba't ibang konsepto. Oo, iba't ibang konsepto. Pag tinignan mo ang tao sa harapan, okay, meron siyang 7 butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 butas ang meron siya sa harapan. 2 mata, 2 tenga, 2 butas ng ilong at yung bibig. 7 holes pag tinignan mo siya sa harap. Pero pag tinignan mo siya sa likod, wala kang makikitang butas. Hindi mo siya makikita pag balance na tinignan mo. Kasi itong tenga, natatakpan niya yung butas eh. At siyempre, itong mga nasa harapan, hindi mo siya makikita. Walang butas ang ulo pag sa likod mo tinignan. Pag tinignan mo sa harapan, mayroong 7 butas na makikita mo. So, yung nakakita sa harapan, sasabihin nila, 7 ang butas ng ulo. Yun naman nakakita sa likod, sasabihin niya, walang butas ang ulo. Magtatalo sila. Kasi hindi nila tinanggap o nakita yung kabuuan ng kung ano ang itsura ng ulo. Pero kung may isang tao, nakita niya yung harapan, ay 7. Nakita rin niya yung likod, wala. Walang butas yung likod. Ay 7 sa harapan. Kaya, para maintindihan, gumawa ka ng term. 7, wala.
Ano ang ulo? 7, wala. 7 butas na walang butas. Mali ba? Hindi. Ganon. So yan yung yan yung pwede nating maging katwiran sa mga bagay na ito. Pero hindi pa din sapat yan upang ipaliwanag, okay, ang tres unong Diyos. Hindi pa rin sapat. Ito ay nangangailangan ng malalalim na paliwanag. Hindi ko sinasabing hindi mapapaliwanag. No? Bagamat yan ay hiwaga, pero binigyan din tayo ng kaisipan ng Diyos upang somehow maintindihan mo yan. Maging bukas ka lang at tanggapin mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Yun lang yung pinakamaganda. Tanggapin mo siya. Minsan may mga bagay na hindi mo ma-connect, tanggapin mo rin. Ganun ang ibig sabihin yan. At magiging tama ka. Praise the Lord. 3 sila. Sino-sino sila? Father, Son, and Spirit. 3 po sila. May mali ba doon? Wala. Walang mali doon. Sinabi ng Biblia, Father, Son, and Spirit. 3 sila. Walang mali. At hindi lang sila 3, hiwa-hiwalay, magkakasama pa. 3 sila. Praise the Lord, iisa lang ang Diyos natin. Sinabi yan ng Biblia. Isa lang ba? Oo, isa lang. Sinabi yan ng Biblia. So yun yung pinakaunang simpleng bagay ng pagtanggap sa katotohanan. Tanggapin mo muna kung ano ang sinasabi ng Biblia. Huwag mo siyang i-rumble. Huwag mo siyang gawing paksa ng debate. Tanggapin mo lang siya. Para doon sa mga tao na nagsasabi na ang Diyos ay isa lang, mag-amen tayo. Amen. Para naman doon sa nagsasabi na siya ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, 3, mag-amen din tayo. Amen. At tayo naman, anong gagawin natin? Sabihin natin, kasi triune God sila. Amen. Amen. Ang ganda. Amen. We may ask, is this name Father or Son or Spirit? It is difficult to answer. All we can say is that the name of the Father, the Son, and the Spirit is Father, Son, and Holy Spirit. Wag mo nang wag mo siyang i-explain ayon sa salita mo na hindi mo naman nakikitang sinabi. Ano ba? The name. So yung name, kanino siya? Sa Father, doon sa Son, doon sa Spirit. Hindi mo pwedeng sagutin yan kasi sinabi niya the name of the Father and of the Son and of the Spirit. Ibig sabihin, yung isang name na yon, siya yung Father, siya yung Son, siya yung Spirit. So yun yung ibig sabihin. Yung name, hindi lang tumutukoy sa name ng Father o sa name ng Son o sa name ng Spirit, kundi yung name ay tumutukoy sa buong triune God. Father, Son, and Spirit. Isang pangalan lang talaga. No, ang meron sila. At itong pangalan na ito ay tumutukoy sa Ama, Anak, at Espiritu. Amen. Amen. Okay, so John 14:23. John 14:23. And the Lord said, if anyone loves me, my Father will love him, and we will come to him and make an abode with him. Also in 17:11, he said, Holy Father, that they may be one even as we are. In both of these places, the Lord spoke of himself and the Father as we. So ang linaw, yung binanggit ito ng Panginoon, binanggit niya ang Ama at ang sarili niya at ginamit niya yung salitang we, kami. Kami, di ba? Pero kung kami at binanggit niya ang Father, Son, and Spirit, parang dalawa. Parang dalawa. Pero pag babalik ka sa ibang aspekto,
iisa lang din. No? At itong isang ito ay binubuo ng Father, Son, and Spirit. So, ang tatlo ay iisa. Ang isa ay tatlo, Ama, Anak, at Espiritu. Kaya pwede niyang gamitin yung pronoun na we. Kasi, ang kanyang pagkabuo ng sentence ay may kinalaman sa kanya, sa Ama, at sa Anak. Pero meron naman mga panahon na pwede niyang gamitin yung salitang I. Okay? Sapagkat ang kanyang tinutukoy ay gawa ng isang Diyos lang. Isang Diyos. Halimbawa, yung Genesis 1:26. And God said. And God said. Sino ang nagsasalita? Ang Diyos. Ibig sabihin, iisang Diyos ang nagsasalita. Tapos, ang sumunod doon, let us make man in our image. So, ibig sabihin, yung kasunod noon, hindi lang isa, kundi sinakop niya ang buong unong Diyos, no, bilang kanyang anyo. Diba? Kaya, pwede siyang magsalita sa aspekto ng isahan, pwede rin siya magsalita sa aspekto ng maramihan. Depende kung ano ang tinutukoy niya at anong uri ng salita ang binubuo niya. Kapag siya ay nagsasalita, iisa lang siya. Walang pagkakaiba. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi na, ang sabi ko ay gagawin namin ang tao. Pero hindi niya sinabing, at ang sabi naman ng anak, gagawin namin ang tao. At sabi rin ng Espiritu, gagawin namin ang tao. Anda yan. Ibig sabihin, iba-iba yung nagsasalita. No? Kailangan isa lang ang nagsasalita. Ang Diyos lang mismo. Pero nung binanggit niya ang wangis ng tao, binanggit niya na us. Ibig sabihin, ang kanyang wangis ay magiging katulad namin. So, meron siyang ganong klaseng aspekto. At maging sa gawain, meron din mga distinct na bagay sa kanilang gawain. Na pag binanggit yung gawain na yan, alam mo kung sino sa kanila ang gumawa niyan. Di ba? Halimbawa, nagplano siya ng kanyang ekonomiya. Ito ay ginawa ng Ama. Okay, siya ang buong nagplano at naging source ng lahat ng bagay. Di ba? Tapos, binanggit naman ang pagsasagawa ng katubusan at ang pagsasagawa ng kung ano ang plinano ng Ama. At mula diyan naman, binabanggit ang anak. Kaya alam natin na sa kanila, meron ding mga gawa na particular na ginawa ng Ama, Anak, at Espiritu. Diba? At pag binanggit ang salamuha, alam nating lahat na ito ay gawain ng Espiritu. Kaya may dahilan kung bakit ang ating Diyos ay triune, upang isagawa nilang kumpleto ang buong gawain at ekonomiya ng Diyos. Amen. Kaya salamat, Panginoon. Amen. Salamat, Aba Ama. Ikaw ay Diyos na 3-1. Salamat din, Panginoon. Kayo ay Diyos na 3-1. Salamat, Diyos Espiritu, na dinala mo ang pagsasalamuha sa amin. So maging sa panalangin natin, pwede natin i-address sila. Subalit, pagdating sa kabuuan, si Kristo ang embodiment, pagsasakatawan. So, meron din parte siya na napaka-unique.
no, sa loob ng tres unong Diyos. Siya yung pagsasakatawan, embodiment siya. Naisakatawan sa Kanya ang tres unong Diyos. Nang ibig sabihin, kapag inaddress mo ang Panginoon, laging kasama ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. So siya yung pagkakatawan, pagsasakatawan ng buong tres unong Diyos. Amen. So, somehow meron tayong ganitong kaalaman. Amen.